No, Richie was great all game long. I think one of the better games I've seen from him. He wasn't really forcing shots. He was looking for the extra passes, and then I thought he defended pretty good today. Actually, he was actually the subject of our viewing from the last game and our last loss. He was pretty bad out there, in my opinion. But the way he played today, he looked like a special player, and Richie was great. I mean, I just can't praise him enough for the way he played today. And here we go sa mga updates natin sa 2026 PBA Commissioner's Cup. At eto na, papalapit na tayo sa pagwawakas ng elimination round or elimination phase, At maya-maya pagkatapos ng ating mga updates sa mga scores at sa mga best players ay tatalakayin ko po sa inyo ang mga movements at possible implications. Ito ay unang bahagi lamang dahil ine-expect pa rin natin na pagkatapos ng mga iilang mga laro pa na natitira, pagkatapos ng mga larong yon ay may mga movements pa rin na mangyayari dyan, sigurado ako, Ito ay siguro unang bahagi lang to at meron pa tayong susunod na mga discussions or talakayan tungkol dyan sa team standings na yan. Okay? For the meantime, eto na muna. Laban ng Phoenix Fuel or Phoenix Super LPG Fuel Masters versus the TNT Tropang 5G. Akalain mo, What a shot by Tyler Teo for the game-winning buzzer beater shot. At nakalusot. At Phoenix was able to escape, yung laro o laban nila dito sa TNT Tropang 5G. Take note, this is in overtime. Munti ka pa mag-double overtime kung hindi siguro pumasok, At talagang pag hindi pumasok itong tira ni Tyler Teo, malamang second overtime to. Pero pumasok yung tres niya. Kaya ang final score natin 100-97 in overtime. Alright? So, congratulations sa Phoenix at napataob nila ang TNT Tropang 5G. The game was close. Kaya nga umabot siya ng overtime till the last second sa overtime period. Ang ating best player dyan ay si Richie Rivero. Nagtala ng 31 points, 11 rebounds, 4 assists, and 3 steals. What a stellar performance by Richie Rivero. Bago siya na-injured, Okay, yung mga daliri niya, ewan ko. Hindi ko rin nakita or ano ang dahilan kung bakit nagdugo, well, magaling naman na yata siya. Konting lang siguro, baka sugat lang, nakalmot or something, and hindi naman siguro masyadong seryoso, At ayan, best player po siya, si Richie Rivero, mga kababayan. Second game po tayo, Ginebra versus Meralco Bolts. Panalo po ang Meralco Bolts. Okay? I expected na maraming tao rito mananalo Ginebra Pero tambak ang Ginebra, mga kababayan. 112-91 was the final score. Panalo po ang Meralco Bolts over the Barangay Ginebra San Miguel. Best player po natin dyan, si Chris Newsome. Chris Awesome Newsome with 12 points, 3 assists. Perfect from the 3-point area, 5 out of 8 from the field. Okay? Bakit 12 puntos lang? Ano po yan kalat yung yung scoring ng Meralco. Halos lahat nag-contribute. Okay? It was a total team effort, Kaya kahit 12 points yan, siya pa rin ang hinirang na best player of the game, si Chris Newsome, mga kababayan. Alright, tingnan ngayon natin ang implications, ang epekto niyang mga laro na yan dito sa ating updated team standings. As of May 2, mga kababayan, ayan, medyo nag-iba ng itsura ng ating team standings ngayon, mga kababayan. Okay, so tingnan ngayon natin ito. Okay, NLEX and Raynor Shine 8-2, Barangay Ginebra 7-3, Meralco 6-3, Phoenix and TNT tabla.
Okay, 6 and 4. Alright, and then you have Magnolia 5 and 5, San Miguel with a similar record 5 and 5. Converge Fiber Xers 4 and 6, Terra Firma Jeep 3 and 6, Titan Ultra, Blackwater and Macau are all eliminated. May pare-parehong record na 2 and 8, mga kababayan. Okay, unahin na natin itong madali. Yung mga nakapula, Titan, Blackwater and Macau, eliminated na po sila. Okay, out of contention na po sila, mga kababayan, no? Alright, and they still have 2 remaining games. Ang magagawa lang nila ay mang-spoil ng party. Okay, manira, mangulit sa mga nando sa taas nila. Okay, manira ng diskarte, manira ng standings ng ibang team. Okay, yan na lang pwede nilang gawin. Pero para lumaban pa sa quarterfinals, wala na po, no? Okay, NLEX at saka Rain or Shine. Ang tinatrabaho na lang niyan, dalawang yan, ay ang twice to beat advantage. Okay? Ngayon, ang magic number sa twice to beat, 9 or 10 wins. Okay? Pwede ka mag 9 and 3, pwede ka mag 10 and 2. Okay? At ang makakagawa pa lang yan so far ay ang NLEX at Rain or Shine. Okay, ngayon, ihiwalay natin itong Barangay Ginebra. Yung NLEX and Rain or Shine pala, take note, pasok na yan sa quarters. Ang Barangay Ginebra, pasok na rin yan sa quarters. Hinahabol naman ng Barangay Ginebra rin ay twice to beat advantage. Sa kasalukuyan, may 7 and 3 win-loss record po sila. Itong Barangay Ginebra, bakit nasa gitna at iba ang kulay brown? Okay? Pwede po kasi silang umangat kasama ang NLEX tsaka Rain or Shine. Pwede rin naman silang bumaba kasama ng mga teams na nasa orange zone, naka-orange. Okay? So both ways, pwede silang umakyat, pwede po silang bumaba. Okay, ayan, ito teka. Pwede silang umakyat kasama ang NLEX, Rain or Shine, pwede rin silang bumaba kasama tong mga to. Okay? Alright. Bakit po? Okay, tingnan ngayon natin. Ang Meralco 6 and 3. May tatlo pa silang laro, Blackwater, Terra Firma, tsaka Magnolia. So ang Meralco, pwede pa mag 9 and 3 yan. Pwede pa sila mag twice to beat. Okay? Pwede rin mag 8 and 4. Depende, pwedeng mag twice to beat yan. Depende sa mga maaring makatabla niya. Kung mataas ang quotient niya o hindi. Okay? Pwede siya mag number 4. Okay? Depende rin yan doon sa mga itatalang record ng NLEX tsaka Rain or Shine. Kasi baka maiwanan ng mataas ang maging record nung number 1, magiging issue yan doon sa record naman na ipangtatapat ng Meralco. Okay? Depende yan. Ngayon, kung nagkakahilahan sila pababa, may pag-asa ang Meralco na mag twice to beat kahit 8 and 4 sila. Okay? Pero isang panalo na lang po para sa Meralco ay pasok na sila sa quarterfinals. 7 wins ang magic number, mga kabayan. Ganun din ang Phoenix. Isang panalo na lang, 7 na rin. TNT, ganun na rin, 7 din. Okay? Magnolia at saka San Miguel, medyo magtatrabaho pa sila. Pero since dalawang laro lang ang natitira sa kanila, pwede rin sila mag 7. Okay? Yan ang mga possibilities na nakikita natin. Kaya itong NLEX, tingnan nga natin ha. Itong NLEX, Rain or Shine, Barangay Ginebra, Meralco, Phoenix, TNT, Magnolia, San Miguel. Itong blocking ito, maaari, hindi ko sinasabing yan na ang mga papasok ha. Maaaring yan na yung 8 na papasok sa ating quarterfinals. At hindi ko rin sinasabi na ganyan ang ayos yan, yung pagkakasunod-sunod. Maaaring magbago pa't gumalaw yung mga yan. Depende sa mga magiging resulta ng mga laro sa susunod na mga araw. Okay?
So, okay, tuloy tayo. Alam nyo ba mga kababayan, ang Barangay Ginebra, Meralco, Phoenix, TNT, Magnolia at San Miguel, pwede pa magkatablahan at 7 and 5. Lahat sila 7 and 5. Okay? Hindi ko na lang masyado i-detalye yung kung paano magiging 7 and 5 or ano. Medyo komplikado mga kabayan. Pero may possibility dyan na mag 7 and 5 yung tatlo na yung tatlo. Ilan ba to? 6. Okay? Pwede mag 7 and 5 yung 6 na yan. Magkatabla-tablahan. Ang gagamitin dyan, quotient. Quotient system po tayo. Wala po tayong playoff game. Quotient system po tayo mga kabayan. Okay? So, abangan na lang muna natin yung mga resulta ng mga susunod na mga laro. Okay? Para ma-trim down natin yung mga possibilities. Kasi, kung i-discuss ko po sa inyo ngayon, masyadong mahaba, komplikado. Okay? Mas magandang maintindihan nyo po, ma-discuss ko ito ng konti na lang yung mga possibilities para mas maintindihan nyo, tutok kayo. Okay? Pero ang sinasabi natin ngayon, may possibility na yung 6 na yan ay mag 7 and 5, magkatabla-tablahan sa 7 and 5. Ano? Alright. So, okay. Ngayon, itong Converge at saka Terra Firma. Ito po, yung dalawa po ba, meron po bang pag-asa pa ho ba yan na pumasok sa quarterfinals? Meron pa po. The most that they can do o get is to have a record of 6 and 6. Basta sunod-sunod nilang maipanalo yung kanilang mga games. Sa Converge, panalo dapat sila sa NLEX at Blackwater, Terra Firma, sa Macau, SMB at Meralco. Ang Terra Firma. Magsi 6 and 6 record sila. At mananalangin sila, they will hope na itong Magnolia at saka itong San Miguel hindi mag 7. Hindi umabot ang panalo sa 7. Okay? Okay, ganito kasi mangyayari dyan. Pagka umabot ng 7 ng panalo ng Magnolia, wala pa pala akong panulat. Kapag umabot ng 7 itong Magnolia, pasok na sila sa quarterfinals, maiiwan na lang ang San Miguel. Okay? At yun na lang ang tanging pag-asa ng Converge at saka Terra Firma. Once itong San Miguel din ay mag 7 din, pasok na sila sa quarterfinals, hindi na pasok or wala ng pag-asa kahit maipanalo ng Converge at saka Terra Firma ang kanilang mga susunod na mga laro. Dahil ang magiging ending nila nitong dalawang team na to, Converge and Terra Firma, 6 and 6. Okay? In-assume natin na maipapanalo ng Magnolia at saka San Miguel ang kanilang mga susunod na mga laro, yung last 2 games nila. So 7 and 5 sila. Hindi naabutin ng Converge at saka Terra Firma yung 7 and 5 dahil 6 and 6 nga ang kanilang record. So tanggal na sila mga kababayan. Okay? So yan. Yan ang kapalaran ng Converge at Terra Firma. Ulitin natin mga kababayan, once na mag-7 itong panalo ng Magnolia at San Miguel, maipanalo nila yung mga susunod nilang laro na dalawa, wala na pong pag-asa ang Converge at Terra Firma kahit maipanalo nila yung dalawa at tatlong sunod na mga games ng Converge at Terra Firma, dahil ang maaabutan lang ang the best na record na makukuha nila ay 6 and 6. Hindi na sila makakaabot sa record ng Magnolia at San Miguel na 7 and 5. Okay? Ayan. Okay, paano kung halimbawa again, 7 losses? Mas matindi yun. Kung 7 losses, mas medyo nasa bingit na yon. Kung ang Converge at Terra Firma ay magse 7 losses. Okay? Mas madali na yung, kumbaga sa bundok, mas madali ka nang maitulak dahil gegewang-gewang ka na. Okay? Ayan. Alright? So, yan po ang ano natin ha. Again, may pag-asa pa ang Converge at Terra Firma, mga kababayan. Okay? So, yan. Yan po ang implications natin, mga kababayan, sa
team standings natin dito sa 2026 PBA Commissioner's Cup, mga kabayan. So tingnan ngayon natin kung ano yung mga susunod na mga laro. May 2, Sabado po yan, Ninoy Aquino Stadium, Terra Firma Jeep. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, no? Terra Firma Jeep at Macau Black Knights. Dapat maipanalo ng Terra Firma yan to stay alive. Okay? Dapat gawin nila ang assignment nila. Ganon din itong Converge. Kailangan manalo sila over the NLEX Road Warriors to stay alive. Okay? 4 and, tingnan nga natin ulit. 4 and 6, 3 and 6, so 5 and 6, 4 and 6. Okay? Alright. May 3, Smart Araneta Coliseum, Meralco Bolts versus Blackwater Bossing. Okay, ang Meralco, target nila ay maka twice to beat. So, kailangan may dadaan muna sila sa, ano ba record ng Meralco? May nasa 6 na pala sila, isa lang pala sila. Okay? Barangay Ginebra, Rain or Shine. Ito maganda tong larong to. Barangay Ginebra tsaka Rain or Shine. Tatargetin naman ng Rain or Shine ng twice to beat. Ang Barangay Ginebra, bagamat pasok na, gusto rin naman siguro nila na mag twice to beat. Ano? Okay? So, it's still up for grabs. Okay? Yan. Again, the magic number is 7 para makapasok sa quarterfinals. At para maka twice to beat, 9 wins or 10 wins, mga kababayan. Alright, hanggang dito na lang po ang ating updates at discussions tungkol sa team standings ng ongoing 2026 PBA Commissioner's Cup. Tutok-tutok lang po kayo dito sa ating YouTube channel para updated po kayo sa PBA at sa iba't ibang uri pa ng sports. Dito lamang sa Talking Toshi Sports. Sa mga bago pasok, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.